Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Quasim, sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. At kung kayo po ay Signal subscriber, kami po ay napapanood nyo sa Channel 19. Tuwing Martes po ang ating serbisyo publiko, mga kapatid, at ang ating pong episode ngayong araw ay para sa mga Pilipinong botante. 6 na araw na lamang po ang nalalabi matapos ang voter registration. Yan ay para sa gaganaping midterm elections come next year sa 2025. Mahigit 18,000 po ang paglalabanang mga posisyon. Kabilang dyan ang 12 pwesto sa Senado at mahigit 300 sa Kamara at libo-libong posisyon sa lokal pang pamahalaan. Registered voter na ho ba kayo? At kung hindi pa, bakit naman? Kailangan mong magpa-reactivate, lumipat ng voting precinct? Ano po ba ang inyong issue, problema? O baka naman naguguluhan ka sa proseso ng registration? Ihanda po ang inyong mga concern dahil sagot ko kayo sa usaping serbisyo. Ang ating question of the day, paano masisiguro ang maayos at malinis na halalan? Kung kayo po ay may gustong imungkahi sa COMELEC, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. At kung may nais po kayong itanong, tumawag lamang po kayo sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. At dahil Burmats na, may maaga po kaming pamasko sa inyo. Mananalo po ng 500 pesos ang may pinakamalaman na komento. Ang gagawin nyo lamang po, sagutin ang ating question of the day at i-share po ang ating live stream. Ano ba yung ating question of the day, Ayen? Ayan. Ang ating question of the day, paano masisiguro ang maayos at malinis na halalan? Ganun lamang po kasimple. At pag kayo po ang aming napili, abay may 500 pesos po kayo. So mamaya po ay makakasama natin ang COMELEC para pag-usapan po yung inyong mga issues sa inyong registration. And again, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Pero bago po yan, makibalita muna po tayo sa ating mga kababayan abroad. Kasama po natin sa linya ng telepono, Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Yusek, magandang hapon. Magandang hapon. Apo, si Cheryl Quasim. At binabati po namin kayo sa ngalan po ng Radio 5 at ng ating programang Sagot Kita. Happy birthday sa iyo, Yusek! Happy birthday! Salamat. Ano na po ako ngayon, seniority. Seniority. Okay. So, thank you for accepting our call. Yes po, go ahead. Ay, kamusta po ang inyong celebration muna? Pumasok ka pa rin ba sa trabaho? Nag-lunch kami dito with the Aster. Good celebration. But of course, hindi ako nag-day off. It's work. Ako yung acting foreign secretary ngayon because the secretary is in Manalo, New York. So, ano naman sa foreign service? Work day, we're here. We're working. In fact, I'm with my team right now. Ayan po. Discuss namin mga issues ngayon. Celebrating and working at the same time. Of course. Yan ang Filipino style. Opo. Again, happy birthday sa iyo, Yusek, and thank you for taking our call kahit marami kang trabaho, ano? Kumustahin lamang po namin, Yusek, yung mga kababayan po natin sa Lebanon sa gitna nga po nitong lumalalang tensyon pa rin sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Kamusta po sila? Alright. Ang una pong sabihin namin, wala pong Pilipino sa Lebanon. Ang target yan, wala pong na-injure, wala pong nasaktan, wala pong namatay. Kasi alam naman natin, ang alitan yan, it's not even between Israel and the Lebanese government, pero it's Hezbollah. It's just a force, no? An armed force sa Lebanon. Ang kanilang layunin ay pabaksak ng Israel.
So, wala po. Hindi ibig sabihin na walang tensyon. May tensyon. Kaya ang ating embahada ay nagpag-ugnayan sa mga Filipino community doon para tiyakin na natitiyak yung kanilang kapakanan at saka tuloy ang paghihiyakan, pananawagan namin sa kanila na habang pwede pang umuwi, mag-voluntary repatriation na, gastos ng pamahalaan, no? Kasi meron pang plane tickets, normal pa yung situation, kumukunti na lang yung flights, pero meron pa rin. So, yun ang ginagawa po namin. At meanwhile, kahit na ba hindi namin pinipili sila umuwi, gumagawa ng hakbang yung ating maaga na kasama na doon yung labor attaché under the DMW doon para just in case may emergency at mag-gera talaga ay kayang i-repatriate, mass repatriation, no? Ang kababayan natin. So there's about 10,000, 11,000 Filipinos, 500 na nakauwi. Nagpas 1,000 pang naghihintay umuwi at sana'y maparami pa yan. Problema lang, alam nila pag uwi sa Pilipinas, hindi na sila makakabalik. Yung sweldo muna, no? Kasi mahusay naman yung trabaho daw nila doon. Pero yun ang good news that so far they are safe. Pero voluntary repatriation pa rin po ba, Yusek? Opo, pinag-usapan namin kung i-accept to mandatory. Aha. Kinausap ng ating ambahador, ating sugo dun sa Beirut, na si Ambassador Raymond Balatbat, ang mga FinCom, lahat sila tutol sa mandatory. Kasi kung mandatory, pero wala namang umuwi, that's a failure, no? Mandatory, ginagawa yon pag may total breakdown of law and order. Halimbawa, Sudan, may gera eh. So, ang gulo sa Lebanon ay limitado sa southern border with Israel. Although meron ng sinubukan na attacks, no? Against the Hezbollah sa Beirut. Ano pa man, yung situation pag nasa Beirut ka, parang normal, no? So, hindi pa namin dinaakyat. Pero ang aksyon ng ating pamahalaan, ng ating embahada, para na rin tutuloy nilang alert level 4, meaning naghanap sila ng paraan na kaya kailan ng barko, whatever, para kung kailangan umuwi na yung 10,000, mapapawi sila. However, syempre, hope for the best. No? Expect the worst, pero hope for the best. Sabi naman ng mga analyst, hindi naman magkaka-full war between Israel at Lebanon. So, sana tama yun, no? Na wala namang interest yung Hezbollah na girahin yung Israel. At so, Israel, hindi naman na sinasabi na gusto nilang lusubin ng Lebanon. So, sana ganun na po. So far po, ilan na po ulit, Yusek, yung nagpahiwatig na gusto pong umuwi? So, about 500 plus. At kukunin ko exact numbers to, yung para as of the day before yesterday, nakuha ko yung exact number. Kasi nag-umpisa ko hindi lang dahil sa gera ngayon. Nag-umpisa to, ano pa to, yung gulo sa Israel. Naalala mo? Opo. Last October, nagkaka-alitan. So, may effect din yun sa Lebanon. Kaya nanawagan na kami noon. Kaya nga, alam na, okay, as of September 23, balik kapon, ang nakauwi na, pinagastusan ng DFA at ng DMW, 509. Tapos, meron pang 1,247 na naghihintay na repatriation. So, sabihin natin mga 2,000 lahat yan. 10 or 11,000 Filipinos so far sa Lebanon na alam natin. So, karamihan ay mga household workers. Hindi lahat dumaan sa Philippines. No? Galing sila ibang bansa. Yung, kunyari, nasa Dubai na, sa Abu Dhabi, sa Pilipinas. No? So, yun na. Yung mga hindi pa sanay sa gera, yung mga bagito lang, sila yung nagsasabi, nagsunok mo. Pero yung mga veterano na, ilang taon na sila sa Lebanon, tilang handa sila na maiwan doon. Sanay na sila sa ganitong sitwasyon. Opo. Siguro po, Yusek, panghuli na lamang po, sakali man po dumami ang marami po tayong mga kababayan na maging interesado, saan po lalapit ang mga Pilipino na gustong magpa-repatriate?
Okay, kung may kamag-anak dito na gusto kong tangin kami, pwede silang tumawag sa OWA. Mayroon silang help, yung parang hotline, 1348. Kung gusto, 1348 po. Kung gusto nila sa DFA, may social media to, Messenger. Ang pangalan ng grupo, Messenger, Facebook page, Overseas Filipino Help. Ulitin ko po, Overseas Filipino Help, para sabihin sa amin na gusto nila umuwi o may nahanap na kamag-anak. Awa ng Diyos, wala pa kumukontak sa amin para sabihin na missing yung kamag-anak nila. Wala po. Pero kung meron ganon, hintay po namin yun. At meanwhile, doon mismo sa Lebanon, alam natin mga kababayan, paano i-contact yung mga opisyalis sa embassy kasi palagi silang sisirculate ng advisory. Basta po, titiyak namin na handa yung ating pamalaan na pauwiin ng mga gusto umuwi. Again, marami pong salamat for taking our call. Happy birthday po ulit sa inyo. I'm happy to work and celebrate with you guys. Thank you. Salamat. Thank you. At mabuhay ang ating mga kababayan ng buhay Pilipinas. Thank you. Thank you, Yusek Eduardo de Vega. Mga kapatid, mamaya po sa ating pagbabalik, pag-usapan na po natin yung paghahanda nga po ng COMELEC sa darating na midterm election sa susunod na taon. Kung kayo po ay may gustong idulog, nalilito, may mga issues po kayo sa inyong registration, whether ilang taon o ilang eleksyon na po kayong hindi nakakaboto at paano ulit makakaboto, reactivation, activation or new registration po ba ang inyong issue? Maaari nyo pong idulog yan. Mag-post po kayo sa live stream or tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines. At maaari rin nyo pong sagutin ang ating question of the day at dahil baka ikaw na po ang mapili namin at magkamit ng 500 pesos. Huwag kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po inyong lingkod Cheryl Posse. Ang ating question of the day, paano masisiguro ang maayos at malinis na halalan? Mananalo po ng 500 pesos ang may pinakamalaman na komento. Sagutin lamang po ang ating question of the day at i-share po ang ating live stream. And take note, dapat po nakapublic po ang inyong pag-share, ha? At this point, kumustahin muna po natin ang paghahanda ng grupong Lente Philippines para po sa eleksyon. Yan po ang Legal Network for Truthful Election. Kasama po natin sa linya lang telepono si Attorney Ona Caritos, ang Executive Director po ng Lente. Attorney Ona, magandang hapon po. Magandang hapon po, Ms. Sherry. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapanood. Napakabilis po ng panahon, midterm elections na, no? Opo. At matatapos na ang ating voter registration. Kumusta po ang paghahanda ng Lente para sa darating na eleksyon? Tuloy-tuloy naman po yung paghahanda natin. Nasa stage ngayon ng unang-una paghihikayat sa mga kababayan natin na magparehistro dahil ilang araw na lang patapos ang voter registration. Patuloy pa rin naman po ang pagmamonitor natin, lalo na sa BARM po na area kasi yan yung unang parliamentary elections next year. So nagmo-monitor po tayo sa BARM. And tuloy-tuloy rin po yung voters education natin at yung pakikipag-coordinate sa ating COMELEC. Mm-hmm. At yun pong sinasabi yung planong online voting, ano, na unang beses po natin gagawin. Ano po ang posisyon dito ng Lente? Ang internet voting po ay para sa mga overseas voters natin. Halos lahat po ng overseas voters natin ay makaka-avail na to except yung mga bansa po na hindi pinayagan ng bansa na magkaroon ng internet voting. Ang posisyon po ng Lente dyan ay maganda po yan. Basta kailangan lang po mabago yung batas natin, yung Overseas Voting Act of 2013. Kasi ang posisyon po natin, dapat mabago yun para i-allow ng Kongreso natin na gamitin na ng ating Commission on Elections ng internet or online voting. Ano naman po yan po ay nakabinbin na sa ating Kongreso. Hopefully yan po ay maipasa na bilang batas sa mga darating pong araw. Mm-hmm. Yun nga pong pagpaparehistro, no, yung voter registration, Attorney Ona, ay malapit na po. Pero may mga concern po tayo kagaya yung nasa mahigit 5 milyon, tama po ba, na hindi active, kailangan magpa-reactivate. Sayang naman, paano po kayo tumutulong on this? Kasi parang, yes, marami ang nagparehistro, pero hinahabol din natin na sana marami rin ang magpa-reactivate.
Opo, kasi ano po yan, na-offset basically nung mga bagong rehistradong botante. Yung 5.2 million po yan na nabilang, Miss Sherry, yung na-deactivate po ng ating COMELEC. Ang panawagan po natin dyan, kasi meron pong ginawa ang COMELEC para mas mapabilis at mas madali sa atin sa mga deactivated voters natin na i-reactivate yung kanilang registration status. At yan po ay via online reactivation. So, pwede ka na lang mag-email sa iyong election officer para sabihin na gusto mong i-reactivate yung registration status. So, may online reactivation na po tayo. Yan po ay open sa lahat na ating mga botante. Pero na na-deactivate. Nalilito rin po sila. Yung marami siguro sa kababayan natin kung activated ba yung registration ko or deactivated na. Paano, may way po ba tayong malalaman, mado-double check if kung ang pinaka definite na paraan para ma-check natin yung registration status natin ay pumunta sa mga opisina ng ating mga COMELEC field offices. Yan po madalas ay makikita natin sa mga munisipyo o sa mga city hall. Pero kung tayo po, alam naman natin at natatandaan natin na hindi tayo nakaboto ng 2022 national local election, yung huli po natin presidential election, at ng 2023 barangay election, ito pong nakaraang taon lang, yan po yung pagkakataon na nade-deactivate yung registration status natin. Kasi dalawang magkasunod na election hindi nakaboto, madi-deactivate po yung status natin. So kung ganun po yung sitwasyon natin, ang pakiusap po sa mga kababayan natin ay pumunta na sila sa opisina ng COMELEC kasi hanggang September 20 na nga lang po ang registration, reactivation natin bilang mga botante. May kailangan po ba silang dalin? Sa mga first-time voters po, ang lagi pong sinasabi ng ating COMELEC ay magdala man lang ng school ID para mapakita yung kanilang address, yung kanilang signature at yung kanilang pong pangalan. So yan lang. Pati mga ibang ID, government-issued ID, katulad po ng PRC, IBP, postal. So meron pong listahan ng mahaba po yan, yung listahan ng mga government-issued ID para mapakita sa ating Commission on Election. Pinapayagan po ng COMELEC ang paggamit ng artificial intelligence sa pangangampanya. Attorney Ona, ano po ang take nyo on this? Ang posisyon po namin dyan ay tama naman po. Buti nga po nag-shift na yung posisyon ni COMELEC kasi nung una po, ito pong start ng taon, ang posisyon ni COMELEC ay totally ban ang paggamit ng AI. Pero buti na lang, nag-shift yung paniniwala ng ating Commission on Elections na hindi mo talaga totally mababan ang paggamit ng AI. So kailangan, lang siya, i-temper na hindi siya magamit sa masama. At rin po yan din yung future natin, hindi dapat tayong matakot sa AI. Kasi yan na talaga parang tanggapin natin na yan na talaga yung ating sitwasyon sa mga darating na araw, yung lalong paggamit ng AI. At pinupush nyo rin po yung COMELEC Integrity Bill. Ano po ba ito, ma'am? Yung COMELEC Integrity Bill po, kasi sa Omnibus Election Code po natin, may isang simpleng provision dyan na ang nag-house po na ating mga COMELEC field offices ay mga LGU. Talaga pong nakalagay sa ating election code na LGU ang magbibigay or magpo-provide ng office space sa COMELEC field offices. Yan po ay klarong conflict of interest. Siyempre, ikaw nagpapatakbo ng eleksyon sa munisipyo o sa syudad. Pero ang nagbibigay ng bahay, so yung syudad mismo, na malamang sa malamang, yung mayor ay kasama doon sa eleksyon na pinapatakbo mo. So yan po yung COMELEC Integrity Bill. Gusto po namin, COMELEC, meron silang national office, pero sana sumabay rin yung kanilang field offices na COMELEC na rin mismo ang magpagawa, COMELEC na rin mismo ang magbayad ng renta para talagang masabi po natin na independent sila at wala pong interaction whatsoever sa LGU. Siguro po yung dapat natandaan ng publiko ngayong malapit na po ang eleksyon next month, attorney, ay filing na ng COC. Opo. Siguro yung dapat pong tandaan natin ng mga kababayan, aside sa huwag kalimutang magpa-register or mag-reactivate ng voter registration, ay tandaan po natin yung mga politiko ngayon pa lang ay nagpapakilala na or kung saan-saan po natin nakikita na sinasabihang mag-ingat po tayo. Parang wala na pong mangyayaring aksidente sa buong Pilipinas. Sa sobrang dami na nagsasabi mag-ingat tayo sa daan.
ang pinapakiusap lang po natin sa mga kababayan natin, tandaan nila yung mga ganyang advertisement kasi sa mata po ng batas natin legal yan. Pero sa sa pagtingin po natin sa eleksyon, kung ngayon pa lang napakalaki ng ginagastos nila, paano kapag nakaupo sila? Ang lagi po namin sinasabi sa mga tao, tignan natin yung paggastos nila as investment sa negosyo. Wala naman po nag-i-invest sa negosyo na gustong malugi or gustong bumalik lang yung kapital. Gusto rin nila kumita. So, ganoon rin po sana yung pagtingin natin sa paggastos ng ating mga kandidato at politiko pagdating sa eleksyon. Maging wari po tayo sa mga sobrang laking gumastos. May mensahe tayo sa mga nagbabalak, may planong tumakbo sa darating na eleksyon. Sumunod lang po tayo sa mga batas pang eleksyon natin at maging tayo, patas sa pakikipaglaban sa ating mga katunggali. At huwag mag-resort sa violence, huwag mag-resort sa misinformation, disinformation, lalo na po ang labanan ngayon ay sa mga iba't ibang social media platforms. So, wag po natin gamitin yung mga technology available para makasama or makasira sa ating mga kalaban sa politika. Marami pong salamat for taking our call. Attorney Ona Caritos, ang Executive Director ng Lente Philippines. Magandang hapon po. Magandang hapon rin po. At pwede pa po kayong humabol sa pag-comment sa ating live stream para po sa inyong mga katanungan. At maaari rin nyo pong sagutin ang ating question of the day. At posibleng kayo po ang magkamit ng 500 pesos. Huwag kayong bibitaw, magbabalik ang programang Sagot Kita. At mga kapatid, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, paano masisiguro ang maayos at malinis na halalan? Abay, diretso po tayo sa mga komento ng ating netizen. We've been trying to contact Chairman Garcia, pero naipit po siya sa meeting ang aming pong paumanihin doon sa mga nagtatanong po, pero we will try to get him tomorrow para po masagot yung inyo pong mga concern. But then again, September 30, pinapaalalahanan po namin kayo ang last day for registration. Sana po yung mga hindi pa nakakapagrehistro, humabol po kayo, i-exercise nyo po ang inyong right to vote. Makapili po kayo ng nararapat na leader ng ating bansa, ng inyong lugar, di po ba? Sayang naman po iyon. Ngayon, ang laging pinapaalala, kung kayo po ay dalawang magkasunod na eleksyon na hindi nakaboto, kailangan nyo pong magpa-reactivate. At katulad po ng sinabi ni Attorney Ona ng Lente, you can do that online. Ganun po kadali. Kung 2 beses po kayong magkasunod na hindi nakaboto, ibig sabihin deactivated na po kayo. At para mag-reactivate po yan, ay kailangan nyo po yan gawin online. Ganun lamang po kadali. And then also, doon po sa mga may iba pang concern, maaari naman po kayong pumunta sa local offices po ng COMELEC sa inyong lugar. Samantala, ang filing ng COCs po ay October 1 to 8 na. Pero mahaba-haba pa po ang ating panahon. Para makapili, talagang mag-obserba kung sino ba yung nararapat na iboto po natin, mga kapatid. Again, ang amin pong paumanhin kung hindi po natin nakasama ang COMELEC today, but tomorrow we will try again. O punta na po tayo sa ating mga netizens, sa mga komento ng ating netizens. Si Erickson Divina Riliera, dapat maging mahigpit yung COMELEC sa bawat kandidato sa eleksyon kasi ni minsan wala naman silang pinarusahan lalo na sa vote buying. Si Estel de Guzman, upang masiguro ang malinis na halalan, dapat itong magsimula sa mga botante na maging disiplinado. Sa pagpunta pa lang sa presinto, dapat mahaba ang pasensya ng bawat botante. Dapat handa ang
listahan ng iboboto para hindi magahol sa oras kapipili ng kandidato. Higit sa lahat, pumili ng kandidato na may competence sa pamamahala. Si Rex Enriquez, ang maayos at malinis na halalan ay mahalaga para sa isang makatarungan at pantay na lipunan. Kailangan nating magtulungan para matiyak na ang bawat boto ay binibilang ng tama at walang pandaraya. Si Grace Atienza, magiging malinis ang halalan kung ang lahat ay maging tapat, lalo ang mga nasa COMELEC at ang mga tumatakbong kandidato. Tayong mga mamamayan maging mapanuri. Huwag magpadala sa mga pangako, naway magkaroon tayo ng paninindigan. Si Albert de los Santos, pag-isipang mabuti at kilalanin ang mga ibobotong kandidato, huwag ipagbili ang boto, huwag agad maniwala sa matatamis na mga pangako, sa mga fake news at fake survey. Iboto ang kandidatong subok na ang kakayahan, maraming nagagawa, natutulungan at hindi tiwali o hindi kurakot. Si Juan Carlo, vote with your heart. Kung isaalang-alang lang natin lahat bilang isang botante ang kalagayan ng ating mga kababayan o kung may malasakit man lang sa isa't isa, hindi imposibleng magkaroon tayo ng malinis na eleksyon. Maging responsable lang tayo. Si Rhea Falyarna, mahalaga ang bawat boto kung kaya kailangan maging maayos at malinis ang halalan. Kailangan ng pagbabago, hindi tulad ng mga nakaraang halalan, maraming aberya dahil din sa mga tao na nasa kapangyarihan. Simulan po natin ito ng tapat at mapayapa na nagmumula sa ating sarili upang umunlad naman ang ating bayan. Si Rolly Del Castillo, paghigpitan po sana ang mga bantay sa ating mga presinto, lalo na po yung mga probinsya na madalas ang bayaran ng boto, at sana maging mapanuri po tayong mga botante sa ating pagpili ng kandidato and nasusuportahan. Nasa Diyos po ang awa na maging malinis at matatag na lipunan at ipagdasal din po natin ang ating bansa sa darating na eleksyon. Si Albert Soriano, medyo malabo po ang malinis na halalan. May mga lugar pa rin kasi na talamak talaga ang bayaran ng boto kapag eleksyon. Sana po ay doblehin ang pagbabantay at magkaisa ang mga mamamayan sa pagsuplong ng mga kandidato na nagbabayad para lang sila ay maluklok sa posisyon ng gobyerno. Huwag po tayong masilaw sa pera na binabayad nila dahil mas malaki po ang nawawala o mawawala sa atin kung tayo ay tatanggap ng suhol. Mali at masama po yan. At ang nanalo ng 500 pesos, mga kapatid, ang sabi niya, nasa kamay ng mga botante at mga citizens para maging malinis ang halalan, maging responsable, cooperative at iwasang tumanggap ng salapi ang mga nakaupo sa halalan at mga botante. Maging mapagmatsyag ang lahat para walang makagawa ng madumi kaugnay sa eleksyon. Congratulations sa iyo, Milagros Soberano. Ayan, ikaw po ang nagkamit ng 500 pesos. Again, mga kapatid, pasensya na po hindi po umabot si COMELEC Chairman George Garcia, pero bukas po ay muli natin siyang susubukan para nga po makahabol tayo doon sa mga paalala, lalo na yung hahabol po sa registration. Again, hanggang Lunes na lamang po yan, September 30 po ang deadline. Mahaba-haba pa po, we have almost 1 week pa para po humanap ng panahon na magpa-reactivate or magparehistro po ng bago. Kung kayo po ay rehistrado na sa ibang lugar at lilipat po kayo ng pagbobotohan, hindi nyo po kailangan ng new registration. Sasabihin nyo po ay lilipat po kayo. Transfer ang sasabihin nyo po sa ating COMELEC officials. At dyan po nagtatapos ang 1 oras na tanungan at sagutan. Ito po ang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita!